Posibleng umabot sa 26 na bilyong piso ang pondo para sa bottom-up budgeting na para sa ilang kritiko ay pork barrel umano ni Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Nauna nang pinabulaanan ni Rojas ang paratang. Nasa Cebu siya ngayon para talakayin ang mga proyektong popondohan sa ilalim ng bottom-up budgeting. Makibalita tayo sa aking partner na si Mark Salazar. Mark? Maki, nandito nga kami sa Cebu dahil tinututukan natin kung paano ipapaliwanag ni DILG Secretary Mar Rojas yung BUB, yung bottom-up budgeting sa mga, basically mga kakampi niya naman sapagkat nandito ngayon ang mahigit 500 na mayors, members ng League of Municipalities of the Philippines na pinapalakpakan yung BUB na yan sapagkat kung mapapatupad yan at ay patupad na yung ilan at kung magpapatuloy ay ito effectively ang bubura sa PDAP system at sa DAP dahil ito ay empowerment daw ng mga local government units dahil ang mga mayor na this time ang mag-identify ng mga proyekto sa kanilang mga bayan at ipalilista nila ito sa DILG at sa isa daw Anti-Poverty Council na magde-decide naman kung ano ng mga proyekto ito para isama na mismo sa General Appropriations Act. Ibig sabihin talagang nakalista na sa ating national budget na paaprubahan sa Kongreso. At kagaya nga ng binanggit mo, partner, ay tinatanggi ni Secretary Rojas na ito ay kasama sa eskema ng umano'y sinasabi na ibang quarters na pamumulitika at sinasabing political consolidation para sa 2016. Sinasabi niya lamang na itong pinakalegal na paraan para daw ay meron pa rin daw grassroots na participatory yung participation ng mga local government units sa kanyang national government. Pagkatapos niyan, Maki, ay nagtungo naman siya sa University of Cebu para magsalita sa libu-libong mga estudyante para naman sa disaster preparedness bago siya tumulak pabalik ng Maynila. Maki? So, partner, hindi naman ito yung sinasabi nga nila na gagamitin bang pamumulitika, pagkuha ng suporta para sa 2016? Yan ang, siyempre, yan ang binabantayan, yan ang tinanong ng media sa kanya sa ambush interview at sinasabi niyang hindi dahil ito ay magiging transparent daw sapagkat ito ilalatag lahat sa General Appropriations Act na bubusisiin naman ng Kongreso. Tinanong nga din namin, Maki, paano naman kaya halimbawa ang reaksyon ng mga congressmen dahil parang na-bypass naman sila dahil nawalan sila ng karapatan na mag-identify naman ng proyekto para sa kanilang mga constituents dahil ito dinidiretso na ng national government mismo sa mga mayor. Wala silang nakikitang masama doon at syempre pati yung League of Municipalities of the Philippines ay masaya at pinapalakpakan ito ng masigabo dahil ito nga naman daw ay empowerment para sa kanilang hanay. Maki. Partner, paano yun? Hindi daw kaya magkaroon ng palakasan? Sa dami ba ng mga LGUs? Yung paano na kung pag nag-identify, sino yung mabibigyan, sino yung bibigyan ng prioridad, sino yung hindi mabibigyan? Okay, panghahawakan natin, Maki, yung pinapangako ni Secretary Rojas sa kanyang speech at sa kanyang ambush interview na wala daw itong favoritism at lahat daw ng 1,490 na municipalities ay makakatanggap ng roughly 15 million, Maki, per bayan na siyang magkakaroon ng karapatan na mag-identify ng pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. At ito daw ay para sabihin na walang favoritism. Halimbawa, nagbigay lang ng example kasi, Maki, dahil yung PNP magpapamigay ng patrol jeep para sa lahat ng bayan. Para lang daw wala nang masabi, igagawing draw-lots kasi imposible naman daw ma-deliver ito na sabay-sabay. Ito yung ma-deliver by batch, siguro by 200 daw. So, ido-draw-lots daw. Lahat ng listahan ng pangalan ng bayan ilalagay sa isang tambyolo at bubunutin kung sino yung una makukuha. Pangahawakan yan, yung sinasabi na yan, at babantayan daw lahat ng NGO na miyembro, yung mga stakeholders, dito sa sinasabi nilang Anti-Poverty Council para magbantay na ipatutupad ito ng walang favoritism at hindi magagamit sa pamumulitika. Panghahawakan natin yan, Nat. Okay, Mark Salazar, maraming salamat.